Magluluto si kasambahay ngayon ng binagaungang baboy na may talong. So, ang ginawa dito ni kasambahay ay ibinabad niya nga muna dahil frozen na frozen to. At para mabilis ang pagpapalambot ni kasambahay, nilagyan niya to ng isang dakot na asin. Meron siya dito 2 balot na bagoong alamang na tigsa 10 piso. At meron din ditong 4 na talong, halagang 60. At pagkatapos ng babaran, hinango na ni kasambahay sa kahirapan. Agad-agad, iprinito na agad ni kasambahay yung pork natin. At syempre, tekiman time na. At banda rito naman kasama natin ang CCTV. Kitang-kita nga dito na hinahango na ni kasambahay yung talong sa kahirapan ulit. At nagsuti-suti na nga si kasambahay dyan ng bawang. Naging golden brown na, inilagay na ni kasambahay yung sibuyas. Halo-haluin lang yan hanggang sa maluto tong sibuyas at bawang. Pagkatapos, ilagay na nga rin yung kamatis. Halo-haluin din yan hanggang sa maluto tong kamatis natin. Kailangan kasi yung lutong-luto yan para hindi mapanis agad yung ilalagay natin bagoong alamang. Yung bagoong alamang naman natin ay kailangan lutuin talaga natin yan ng husto. Bago natin lagyan niya ng kunting asukal at lutuin talaga natin yan ng parang nagluluto ba ng kalamay. Hanggat hindi mo nakikita yan naglalagkitan or nagsasama-sama sila, hindi pa luto yan. Pero pag nakita mo na nang nagsasama-sama na sila na parang kalamay, ayun, luto na yun. Pagkatapos, pwede na natin ilagay itong pork natin at talong. Pwede nga natin yan i-stack kahit abutin pa yan ng 1 linggo. Basta siguraduhin lang natin yung inilagay natin dyan bagoong ay lutong-luto para maiwasan natin yung pagkapanis ng ating bagoong baboy na may talong. At ano pa bang gagawin ni kasambahay dito? Katapos ng lutuan ay syempre may tikiman na naman ulit. At yun nga, dahil may nagsabi kay kasambahay, kumain daw ng saging dahil maganda raw ito sa buto. Mabisa raw kainin to sa umaga raw yung wala pang laman yung tiyan. Kaya naman ito ang ginawang almusal ni kasambahay. Habang nag-aalmusal siya ng saging, pinapanood niya yung video ng hipag niya na si Marita Marquez. At pagkatapos mag-almusal ni kasambahay, naglinis siya dito ng mga sabit-sabit nila Mang Ronnie. Nila Mang Ronnie kasi kapag kagaling sa trabaho, dito na lang sinasabit yung mga pinagtrabahuan nilang damit. Tingnan tong payong ginamit nung malakas pa ang ulan, nandito rin nakasabit. Kung makikita nyo naman, may mga nakasabit pa dun sa may bandang gilid naman yung mga ginagamit na sombrero ni Mang Ronnie. Dahil kapag nilalabahan niya ni kasambahay, dyan niya na lang sinasabit dahil yan daw ang bili ni Mang Ronnie. At napansin ko nga rin si Miss Bago dito sa CCTV, nakagigising lang. Dinudungaw si kasambahay habang nagwawalis dito sa may harapan ng bahay. Dating talaga ng umaga dito ay napakakala. Kapag nagsikain ng mga chicheria, ito na lang ihuhulog dahil nga takot magsipaglabas kapag gabi na. Naman ang unang nililinis ay itong harapan ng bahay. Namin na nga ni kasambahay itong paglilipatan niya ng mga manok ni Mang Ronnie. Kailangan din magsipag ni kasambahay para naman kapag nanalo sa sabong, para din magkaroon ng paldo si kasambahay. Ang gusto lang talaga mangyari ni kasambahay ay maging malinis tong harapan. Pasintabi nga muna, mga manunood nito na masaselan. Nilipat-lipat to ni kasambahay dahil nga dito sa may pwesto ng lalagyan ng scratch ni Mang Ronnie ay marami ng ipot. Kaya naman nagkusa na lang si kasambahay na ilipat muna tong mga manok ni Mang Ronnie sa malinis na pwesto. Para naman kung sakaling dumating na yung paglaban nila or isasabong na sila, malakas-lakas yung katawan nila. Kailangan din talaga kapag may mga alaga kang ganto, matyaga ka. Dahil madami-dami ka rin uubusin na obligasyon dito. Bukod na kailangan lagi silang malinis, tutukain mo pa sila ng umaga at hapon. Kailangan din talaga yung oras mo ay marami-rami dito. Dahil kailangan lagi kang nakabantay rito. Minsan kasi nakakawala sila. Delikado rin kapag nakawala yung isa, magsasabong-sabong na sila. Ayun ang iniiwasan ni kasambahay na wag mangyari yun. Dahil masasayang talaga yung pinatuka mo at pagod mo sa pagpapatukarin at pagbabantay mo sa kanila. Lalong-lalo na si Mang Ronnie, malulungkot yun. Dala na nga rin si kasambahay na may makawalang manok. Dahil noon may nakawalang manok, nagsabong silang dalawa at namatay ang isa. Kaya ayun, kahit nasayang at nakakapanghinayang, kaysa naman itapon lang, ayun, na itinula or na iadobo. Kaya naman nung nalaman nyo ni Mang Ronnie nagsabang or namatay yung manok niya, Jesus, kagrabe ang galit. Charot lang. Pa lang ng madaling araw, wala ng kuryente. Kaya naman masira tong nag-iisang bangus. Tuin na lang ng maaga. Dahil pag inabot pa to ng tanghali, panigurado ako si Bantay ang makikinabang nito. Pinapakita pa nga ni kasambahay kung gaano kasariwa tong bangus. Hiniwa-hiwa niya nga yan ng 7 peraso para naman magkasya sa 7 kataong kakain. Huwag din kayo mag-alala dahil nga itong bangus medyo malaki-laki. Kaya naman sa hiwa-hiwa ni kasambahay na 7 peraso ay medyo malaki-laki din niya. Namili nga rin si kasambahay ng mga gulay na ilalagay dyan sa sinigang na bangus. Kagaya ng kangkong, pechay, talong, okra, sibuyas, sili, kamatis. Ito lang yung mga nabiling gulay ni kasambahay, umabot din ng 150 pesos. Ay nako, buti pa yung mga gulay, nagmamahal.
Dahil sa tingin ni kasambahay, kulang ang mga gulay. Kaya naman namitas siya ng alugbati dun sa asyenda niya. Di na nga nakapag-video si kasambahay nung nagpunta siya ng Talipapa at nung kinuha niya tong mga alugbati. Ano ba naman, kung magdadala pa siya ng cellphone ay panigurado maliligo sa lakas ng ulan. Maalala ko nga yung may nag-comment sa akin, palitan na raw yung mga content, yung masasaya at nakakatulong sa mga tao. Kaya naman ito lang ang masasabi ko, no. Nagkataon nga lang na malaki na ang kita ko dito. Hindi mo na kailangan sabihin yan dahil talagang tutulong ako. Dahil ako yung tipo ng tao na kapag kailangan ng tulong ay tumutulong talaga ako. Abot ng aking makakaya. At alam yan ng mga taong nakakakilala sa akin na humihingi ng tulong. Secret lang yan sa aking sarili. Ba nga kasabihan, kapag tumulong ka, hindi mo na kailangan na ipagsabi. God na lang ang nakakaalam nun. Kaya nga kung papalarin ako dito, ibuhos ni God yung ibibigay niya pang maraming blessing sa akin. Sigurado, marami akong matutulungan. Pero tama naman yung sinabi niya. Kung nagkakapagsalita ako ng ganito, pasensya na po kayo. Dito na nga tayo kay kasambahay, malapit na atang maluto ang sinigang ni kasambahay. Nagpapahinga na si kasambahay at may patubig na siya. Kung nagluluto talaga to si kasambahay, umiinom ng tubig. Ewan ko kung bakit. Dito naman ang alugbati, hindi agad isinama ni kasambahay dyan sa sinigang. Dahil mabilis lang yan maluto. Ang kulo lang yan ay luto na agad. Ito na, paluto na. Alam nyo na, may patikim na yan si kasambahay. Amoy pa lang, ay naku, nakakagutom talaga tong sinigang ni kasambahay. Diba habang nagluluto si kasambahay, pagkaingay-ingay, ganyan kami kakasaya dito sa bahay. At alam nyo na, pagkatapos magluto ni kasambahay, ay lantak na to sa kain. Aba, ano pang hinihintay natin? Ayun ay kumain. Sabayan natin yung malakas na ulan. Kaya lang yung iskrong pinagmamalaki ni Mang Ronnie ay hindi niya makita. Kaya naman tinawagan ni kasambahay para sana itanong kung saan niya nailagay. Dahil sa busy siguro si Mang Ronnie sa work, kaya hindi niya masagot si kasambahay. Kaya naman gumawa na lang si kasambahay ng paraan. Kinuha niya yung kutsilyo. Sa malaki ang kutsilyo, hindi magkasya dun sa may butas ng tornilyo. Gumamit ulit si kasambahay ng isa pang kutsilyo. Ayun, sa wakas, nabuksan din ni kasambahay. Ups, wag gagayahin. Dahil itong ginagawa ni kasambahay ay pang professional lang to. Itong ginagamit kasi ni kasambahay na electric pan ay wala ng hangin. Paano ba naman ay taunan maghugas to si kasambahay ng electric pan? Tot lang. Partida yan, maglilinis si kasambahay ng electric pan at maglalaba din siya ng uniform ni Zainab. Pero itong mga uniform ni Zainab ay malilinis. Kaya lang doon nilabahan to ni kasambahay sa may automatic na washing. Ilagyan pa naman ng tina. Kaya ayun, pagkatapos labahan ng washing, daig pa yung may polka dots yung mga uniform ni Zainab ng kulay blue. Kaya ayun, napakamot na lang si kasambahay. No choice siya kundi labahan ulit. Hirap na hirap talaga si kasambahay tanggalin yung tina na nilagay dyan. Kahit na maraming powder at Clorox yung nilagay niya dyan, ay wala pa rin. Kaya naman ang ginawa na lang dyan ni kasambahay, nagpakulo ng tubig, binuhos dyan sa mga uniform ni Zainab. Kulong tubig lang pala ang kailangan para matanggal yung mga polka dots sa damit ni Zainab na uniform. Kaya naman sa pagbabanlaw, ay hayahay na lang si kasambahay. Paglalaba talaga ay kailangan ng sipag at tiyaga. Pag hindi mo sinamahan ng sipag to at minadali mo, ayang lang lahat ng pinagpaguran mo. Kagaya sa'yo, nagpagod lang ako pero wala naman akong napala. Uy, gumaganoon si kasambahay. Natapos na labahan ni kasambahay yung uniform ni Zainab at electric pa naman yung tong inatupag ni kasambahay. Napakadali lang nito, linisin ni kasambahay. Ito naman tong electric pan namin ay nag-iisa lang. Kasi siguro pag nakaka-LL na, saka na bumili ng electric pan. Tong electric pan namin ay kung matatandaan ko nung baby pa nito si Zainab. Kaya naman kung ilang taon na si Zainab, noon din katanda tong electric pan na to. Noon kasi Zainab si kasambahay sa mga gamit. Guys, ito na, nagkakabigayan na ng gold dito. Baka naman gold. May gold na dito.
Wow! Ano lang yan? Yung ano lang. Magmukha sosyal tayo ate yan. Yan. Hi guys, ito nga pala si Ate Loretta Macone, tapos ito si Ate Lisa. Flor de Lisa Atuan. Ay, Lord de Lisa Atuan Marquez. Hello po. Mga ate ni Mang Ronnie. Ay, Ayan yung mga ate namin. Ayan. Ang gaganda, di ba? alay. Sarado ay. Magpahingaw. Ang ganda. Oo, sa dati lang. Dapat kami yung partner natin lang na dyan. Ako si Kasambahay, saka si Ate Flor. Hello guys. Mukha mo Kasambahay. Hello. Smile. Ang sakit. Virgin pa yan. Pumasok. Tagali, isuot mo. Tapos ako magkaan. Ay, ang saucer yan, bigyan. Hindi tumatagal, hindi tatagal ay ano. Nakabili ka ba to? Kasama lang yung experience. Kasama na yung food. Maganda lang yung experience. Ano ba, video? Ay, sabi mo! Hello, Magandang kapalo. sinama kami ni Kasambahay. Kasambahay, thank you! May exit po yan! Kulang kita mo. Kasambahay. Hi guys, so ayan na nga. Sasakay na kami sa yate nagsasakyan namin. Ayun ang sasakyan namin. Inaayos ko lang. Tapos yung mga kasama namin nandun sa taas. So, Kasama namin, oh. tara na! Excited na to guys! First time ko sumakay sa ganito. Kaya hindi natin, ano to, hindi natin to palalagpasin guys. So ito na guys. Once in a lifetime din to. Yan, yan ang sasakyan namin. Thank you! Thank you! Wow! Look guys! Tingnan nyo guys! Oh. Ang sarap naman nila! Ayan ang aming mga kasama. Sige guys! Welcome to Yatiya! Tuloy lang kayo, tuloy lang. Tuloy lang po kayo mga madam. Ang ba natin lagi bang natin? Ang sarap ng pagkain nila. Wow! Hindi na agad ako ah. Sabi sa inyo bago kayo sumakal, dumaw kayo ng tubig sa dagat eh. Ganon. Tapos, Yun, meron pa pala dito. meron pa dito guys. Dito, meron pa dito sa loob. Ang sarap ng ano nila oh. Tapos ito yung pinaka-ano nila guys. Uy, tinatawag ka sa kasi pinakita eh. Siguro guys. Ay, ako na lang magda-drive. Ako daw ako. Hindi ko alam. Oh, driver. Wow. Ganda. Ako na. Malaya.
Count daw, count. Yabang. Ako rin, Che. Dito ka. Oh my goodness, all these beautiful women, all these birds making me sick. Ba't ka mahihilo? Baga na. Jack!